I go with the move to further investigate. I go Pag with walang the move gera to sa Mindanao, really walang into gulo sa Mindanao, possible lalong ulat ang ating bansa. Eh napapanood lang sa foreign media, pag may bombahan sa Mindanao, may gera doon. Pilipinas ang inilalagay, hindi lamang Mindanao. Kaya tayo apektado, turismo, investments. Kaya ang tagumpay ng Mindanao ay tagumpay ng Visayas at Luzon. Kaya may pagkakataon na mabigyan po ng solusyon itong mga napakatagal na problema, lalo-lalo sa peace and order and kakulangan ng development sa lugar na ito. But let us also not forget Visayas, let us also not forget Luzon. Kasi ang pagiging Pangulo ay hindi lamang galing sa isang region, pero sa buong bansa ang humalal sa'yo, dapat huwag din po natin kalimutan. What do you think would be the biggest challenge? Your biggest challenge as you enter? My personal challenge or the country's? The country's biggest challenge is, I believe, unity. Because change is difficult. Ang pagbabago, alam mo, marami sa mga negosyante gusto nila business as usual, walang gulo. But kung gusto mo ng pagbabago, there will be radical change. For example, sabi ni President Rudy, magkakaroon ng curfew. Dapat sumangayon tayo lahat sa curfew. Ako sangayon ako sa curfew. Dapat daw walang paputok pagdating po sa New Year's. Kaya ba natin dito sa Metro Manila na walang paputok? Dahil sa Davao, tahimik po. Pagdating sa New Year's, tumuturotot lang yung mga tao doon. Pwede lang 10 minuto dahil magkakaroon ng noise pollution. Yung pagbabago dapat manggagaling sa ating sarili. So kung gusto natin ng disiplina, gusto natin ng pagbabago, sa tingin ko yan ang pinaka mabigat na challenge ng ating bansa. Dahil baka naman sa isang taon lamang magagalit na tayo at sasabihin natin, sobra na ito. Dapat let's give him a chance. Dapat maging patient po tayo because itong pagbabago in the long run will be good for the country, will be good for the people. At who knows, baka maging first world country tayo, baka makahabol na tayo sa Singapore in 10 years time, basta magkaisa tayo. So sir, anong legislative steps will you take? Number one, tax reform. Masyadong mataas ang buwis dito sa ating bansa. Dapat babaan natin ng konti ang ating income tax, personal and corporate income tax, yung withholding tax, dapat babaan din po natin yan. Para magkaroon ng more investments, magbabalik din ng pera sa ekonomiya, dahil siyempre gagastusin din yan ng taong bayan, ibabalik din sa ekonomiya yun. Number one. Number two, ang Free College Education Act. Itutulak po natin yung libreng college at university education para sa ating mga kababayan. Gawin natin lahat ng state university colleges libre. Napakaliit lang pong pera na kailangan natin dyan. 14 billion. Ano ba naman ang 14 billion sa 3 trillion pisong budget? It can be paid for by national government. At maging libre na po ang state universities and colleges. Ang pangatlo, ang Free Irrigation Act para sa ating mga magsasaka. Bakit naman natin pinapabayad ang ating mga magsasaka sa irrigation facilities na ang mga kalsadang ginagawa ng DPWH ay libre naman po. Dinadaanan natin, wala naman tayong binabayad ng toll. So, ang aking itutulak ay poverty eradication measures, job-generating measures katulad ng aking RE law, Renewable Energy Act, yung Biofuels Act, Cooperative Code na nagbibigay po ng negosyo, ng sigla sa ating ekonomiya at trabaho. Yan ang itutulak natin. People want jobs. People want poverty eradication measures. Let's stop already the laws that have no bearing in the lives of Filipinos. Gawa po tayo ng batas that will rock the Philippines, will rock the house. Yan ang kailangan natin. Pagbabago. Nagkakaisa po tayo para sa pagbabago. Not just illegal, that is promoting and putting in place a state-sponsored Oh yes, kasi mga legislators naman sila. Si Senator Manny Pacquiao, Senator Joel Villanueva ay dating mga mapapatas naman po sila. They bring in a wealth of other information. So, wala tayong problema doon. Pero I think it should be leadership by example. My suggestion sa lahat ng mga senador, tigil na natin yung mga escorts, tigil na natin yung mga wangwang. Kanina papunta ako dito, may mga wangwang ulit. Sinabi ko sa sasakyan ko, tigil ka, huwag kang gumalaw. Pinapitan ako ng mobile na escort, pinaba ko yung bintana. Bakit? Di ba pagbabago na yun? Bakit pa kayo nagwawangwang? Hindi ko alam kung sino dito yung escort na yun, pero papunta sila dito eh. Hindi tama yun. Let's make the change. Let's make the change from within. We should lead by example. That's why sabi ko, pag makabalik ako sa Senado, iibahin natin yung sistema doon.
iibayin natin ang sistema. Maraming salamat po Thank sa you, guys. inyo. Sir, last. Sir, do you see this as a second chance, sir, serving again in the Senate after? This is a second chance, and I promise you, change is coming. We'll make a difference. We will make a difference, and let's embarrass those who will not make the difference. Thank you.